Moses sa kanyang mga kapatid. Hindi kapatid na physical, no? Ibig sabihin, the 12 tribes of Israel, pumili kayo ng tig-isa na mga representative, maging espiya. Puntahan ninyo ang Kanaan. And they were staying, mga kapatid. Bakit? Bakit nawala yung mapa ko? Anyway. At doon nila naabutan, pagbalik nila, bitbit ang napakalaking prutas na ubas, dalawa pa talaga. Ayun, lumabas. The Great Sea, ito yung Kadesh Barnea. Dito tayo nakatira ngayon. Okay? Ito yung Dead Sea. So, sabi nila, pupunta sila dito sa Jericho. Ito yung Mount Nebo. Okay? Ito yung Kadesh Barnea. Malapit na sana silang makapasok sa Kanaan. Pero, doon sa Kadesh Barnea, na-discourage sila. Ang lapit na lang sana. Hindi ka, ito yung Akaba. O gitna ng Akaba at saka Dead Sea. Ang lapit na lang sana. Pero hindi pa rin talaga sila tumuloy. Sino ang nagdala ng dalawang magandang balita? Si Joshua at si Caleb. Sinabi, ang ganda ng lupain. Makukuha talaga natin. Pero anong sabi ng 10? Hindi. Ang lalaki ng kalaban natin. And now, I will be delivering to you a question. Are you leaving Kadesh Barnea or are you staying there? Kung mananatili ka sa Kadesh Barnea, ganun pa rin ang mangyayari sa iyo 10 years from now. Pero kung ngayon pa lang, mag-umpisa ka nang mag-isip, hindi ako hanggang Kadesh Barnea, papunta ako sa promised land na hinanda sa akin ng Panginoon. Church, there is a greater blessing set for God para sa atin. Pero madalas, hindi natin natatanggap dahil pakiramdam natin, okay na tayo sa Kadesh Barnea. Sapat na ito. Ayaw na namin umalis dito. At kung pupunta pa kami sa unahan, baka mamatay lang kami doon. May danger doon sa unahan. Babalik na lang kami sa aming pinanggalingan. But church, I want to challenge you. Ang ating pinanggalingan ay napakasama na mga kapatid. Hindi na natin pwedeng balikan yun. Yung mga dati na lumulubog ka doon sa suka mo o doon sa pagkalasing mo. Gusto mo bang balikan yung nakaraan o magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod? I don't want to remain in Kadesh Barnea. I have to leave Kadesh Barnea. But not going back, but moving forward. Going to the Lord. Oh, yan. Ayan pala yan. Dito ka mga kapatid. Pero ang tunay na magic lang dito yan sa malaki. Your comfort zone is so comfortable that you don't want to leave. Di ba? Bakit pa ako magninegosyo? Malulugi lang. Hindi lang ako magninegosyo. Tama ba? Hindi na lang ako magsisave. Magsisave pa ako. Yun pa rin eh. Pag magsisave ako, may magkakasakit. Ipapadala ko lang. Di ba? Madalas na nangyayari ganun. Kasi yun yung iniisip eh. We don't want to get out from our comfort zone. Komportable na tayo kung saan tayo naroon. We don't want to leave our Kadesh Barnea, our comfort zone. But church, I am challenging you. Tama na ang mga panahon na nandoon tayo sa comfort zone na wala din naman nangyayari sa buhay natin. Let's move forward to the promised land of God. Amen. Oo, napakasaya sa comfort zone. But did you know na isang maliit na agila o isang sisiw na agila ay kailangang matutong lumipad sa anong paraan? By making the nest uncomfortable para doon sa sisiw. Anong gagawin ng ina? Lalagyan ng tinik yung pugad niya. Ngayon, makakatulong ka pa kaya kung may tinik? So mapipilitan ang sisiw na umalis. Kaya may mga time, mga kapatid, servants din, huwag kayong magaling. Pag sinabi ni Pastor, mangaral ka, magturo ka, because I'm getting you out from your comfort zone. Amen. Pastor, kakayanin ko kaya to? Pastor, meron ako. Wala. Yung tuhod kong nangangatog, mas pangatog pa yung tuhod ko dati kaysa ganyan. Pastor, nahihiya akong umawit, Pastor.
May boses ka naman kaya. Meron, pastor. Oh, meron. Pwede ka nang umawit. Boses ko ipit pa eh. Church, our comfort zone sometimes so comfortable na ayaw na nating umalis doon. Okay lang ako dito, pastor, taga-opo. Sapat na ito sa akin. No, no, no! Baka tinawag ka ng Diyos maging prayer warrior. Baka tinawag ka ng Diyos maging usher. Baka tinawag ka ng Diyos para umawit. Baka tinawag ka ng Diyos para mangaral. Do not be comfortable. Amen. Ayaw ko maging comfortable. Lalabas ako. Nasagot natin, church. Lalabas ako kung saan ako ngayon. I have to start moving. Moving forward. Kung dati, sapat na sa'yo ang tithes, ngayon start to help a ministry. Kung meron ka kakilala Bible school student, support them in Bible school. Kung may kakilala kang simbahan na hanggang tulungan, then start to move. Amen. Sometimes we are so comfortable. And I told the Lord, Lord, I don't want to become comfortable. Yes, I have a salary, but I told the Lord, God, if you give me extra from my salary, 50-50 tayo. I will give it all to you. From my salary, I give tithes. But from my extra income, I give 50-50 to the Lord. Anong usapan namin ni Lord? Pag in-approve ang aming proyekto na $20 million, hati-hati kami, tig-4 na milyon. Sabi ko, Lord, 50-50 tayo. Okay na sa akin yung $2 million. Okay na ba sa iyo yun? Amen. I don't care gaano kalaki o gaano kaliit. Ang importante, mga kapatid, may puso tayo handang magbigay. May puso tayo handang lumabas mula sa comfort zone. Paano ko papangaralan yung aking mga kapatid? Pastor, ikalito sila yung relihiyon lahat. Comfort zone mo yun eh. Ayaw mo umalis dyan eh. Ayaw mo silang pangaralan sa salita ng bayan. Bakit? Baka magalit sila sa akin, pastor. Paano ko makuha? Meron na dalawang action nangyayari, mga kapatid. Either makuha sila at magalit. Bakit hindi mo subukan? Amen. Ayaw ko magnegosyo. Baka malugi. Paano ko magsaksin? Dalawa lang at 50-50 lang yan. Maghanap tayo, mga kapatid. Paano kung ang mga anak ko ayaw magsimba, pastor? At mas mabuti sinabihan mo talaga. Paano, pastor, kung asawa ko lalaki magagalit na nasimba ako? Ay, mas mabuting sinabihan mo siya kaysa hindi mo magsabihan. Paano na lang kung napuno tayo ng takot at hindi natin siya sinabihan at sinabi niya sa panahuli nung malapit na siya mamatay, bakit di ba ko sinibihan nagsisimba ka pala? Have you realized that one? Na may mga kaibigan kang nahihiya na ibanggit ang salita ng ating Panginoon dahil baka hindi ka na nila kakausapin. May mga tao natatakot kang isabing na nagsisimba ka, baka sabihin sa'yo, hallelujah, praise the Lord ka na. But church, get out from your comfort zone and start to move. Natakot ako i-invite nila uli o hindi? No. I have to say the name Jesus in every end of my speech. Amen. Narinig na Sister Jan at Sister Roselyn yan. When I deliver my speech, palakpakan yung mga tao when I deliver, I said, the greatest person that I know is Jesus Christ, my Creator and my Savior. And when I mentioned that, mga kapatid, natulala ang mga Muslim. But I don't care. I have to mention His name. Hallelujah. Akala ko tapos na yung career ko. Pagkasunod, tinawagan ako, Pastor, pwede kang mag-speak uli sa amin. Sa isa na lang. Church, I want to tell you, why not try? Bakit di natin subukan? Get out from your comfort zone to where the magic happens. Kung saan nangyayari ang malaking milagro, subukan natin tumalon doon, mga kapatid. Amen. May quotation dyan sa babae. Pwedeng i-zoom out, Sister Lucena. Salamat, Sister Lucena. All concepts about stepping out of your comfort zone mean nothing until you decide that your essential purpose, vision, and goals are more important than your self-imposed limitations. Amen. Yung mga taong nasa comfort zone, tingnan mo! Kakayanin niya kaya? Tingnan mo lang.
May mga taong kukutya sa'yo pag mag-uumpisa ka ng negosyo. May mga taong magkukutya sa'yo pag mag-uumpisa ka magbitbit ng Biblia. Magpapatuloy kaya yan? Ngayon lang yan, bukas hindi na yan. But church, patuloy ka lang. Get out from your comfort zone. At hindi ako natatakot ipangaral itong salitang ito ng ating Panginoon. When I was young, sabi nila, makapagpatuloy ka kaya ng Bible School. 16 years old ka pa lang, sabi ko, if God calls me, then I can continue in this ministry. Tinawag ako ng Panginoon since 16 years old and until now I am 31. I'm still preaching the Word of God, mga kapatid. I'm getting out of my comfort zone. Comfort zone? Ang iba. Step out from your comfort zone. Kanis Barnea, Canaan is too close. But you have to get out from your Kadesh Barnea. In order for you to reach the Canaan, the promised land, you have to get out from Kadesh Barnea. My question is, are you ready now to leave your Kadesh Barnea? Hallelujah. Why did you choose rather to stay in Kadesh Barnea or worse, going back to Egypt than going to Canaan Puslis na lang? Bakit? Mas takot sila. O bakit ayaw nila pumunta sa Canaan? At mas pipiliin nilang manatili sa Kadesh Barnea o di kaya bumalik na lang? I have 4 reasons bakit gusto nilang manatili na lang sa Kadesh Barnea. At madalas ito din nangyayari sa maraming Kristiyano. They have forgotten what the Lord has done. Bakit natatakot tayo manalangin sa may mga karamdaman? Baka hindi gagaling, Pastor. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo pinagaling ng Diyos? Pastor, natatakot akong umawit, Pastor. Natatakot akong manalangin, Pastor. Church, sabihin ko sa iyo, kapatid, huwag mong kalimutan kung saan tayo nanggaling, kung paano tayo kinuha ng Diyos mula sa lusa ng kasalanan. God has taken out from the miry clay. Wala naman ako alam. Pasaway lang ako. Problema lang ako sa simbahan, Pastor. Sakit lang ako sa ulo. That is your self-imposed limitation. Hindi ka tinawag ng Diyos para doon. Ang tawag sa iyo ng Diyos is a chosen generation. A royal priesthood. Called out from darkness into His marvelous light. You are the children of God. You are the precious child of God. Yun ang pagkatawag sa iyo. But sometimes we go to this concept or limitation that we put to ourselves. Don't forget what the Lord has done. Nakalimutan ng Egypt o ng mga Israel kung anong ginawa ng Diyos sa Egypt, na yung dugo, mga kapatid, yung water turned into blood, yung mga palaka, yung mga lice, yung mga flies, yung pagkamatay ng mga baka. Nakalimutan nilang lahat yun. Nakalimutan nila, mga kapatid, nagkaroon sila ng boy. Nakalimutan nila, mga kapatid, na merong apoy. Nakalimutan nila na may locust. Nakalimutan nila na magkaroon ng kadiliman. At nakalimutan nila na lahat ng pangatay sa Egypt namatay. They have forgotten what the Lord has done. Sometimes kung makakalimutan natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, minsan nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya pa kaya ito ng Diyos? But I want to tell you, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Thank you, Jesus. Minsan nakalimutan nila na habang lumabas sila sa Egypt, ang Diyos ay sumasama sa kanila in the pillar of cloud. And sometimes in the pillar of fire. Nakalimutan nyo na ba, Israel, kung paano kayo pinalaya ng Diyos? Na mula doon sa dagat, napapalibutan kayo. Sabi ng Lord, tumawid kayo sa dagat. Tumawid kayo in the dry ground. Nakalimutan nyo na ba ang milagro ito? Church, anong milagro ginawa ng Diyos sa buhay ko? Na nakalimutan mo na. Siguro ang anak mo nagkasakit, pinagaling ng Diyos. Siguro sa tayo na wala ka, nagbuhay ang Panginoon. Sa tayo mga kapatid na tayo makasalanan, pinatawa tayo ng Diyos. Binigyan ng pag-asa. Nakalimutan mo na ba? Takot tayo magpatuloy sa paglilingkod. Takot tayo magsimba sa Diyos. Takot tayo makamagalit ng Diyos. But just nakalimutan nyo na ba ang ginawa ng Diyos? We have a personal testimonies with God. I have my personal testimonies with God. At hanggang ngayon na nanatili ako, mga kapatid, na nakatayo tayo, sabi, Lord, naaalala ko ba ang ginawa mo sa akin, Lord? Nakalimutan nila na si Moses mismo, kinausap lang ang bato, mga kapatid, lalabas ng tubig. O minsan,
the stone. At lumabas ang tubig, nakalimutan na nila itong milagrong ito. Nakalimutan na nila nang time na sabi na wala na kaming makain, umuulan ng mana. Hallelujah. Nakalimutan naman natin na the moment na wala talaga tayong makain, God suddenly appears in the spiritual. At may ginagamit ang Diyos sa buhay natin. At minsan nagre-reklamo ito, ano ba ito? Manok na naman. Church, be thankful for what you have. There is a lot of miracles happening in our lives. Reklamo tayo ng reklamo, hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos. Baka nakalimutan natin mga kapatid ng Israel, sabi ng sawa na kami Panginoon sa mana. Gusto namin kumain ng kanin o pinadalhan ng pugo. Church, ang Diyos patuloy pa rin nagmimilagro. Ang Diyos patuloy pa rin nagpro-provide. But sometimes we forgot what the Lord has done. Kaya ayaw natin umalis sa Kadesh Barnea kasi nakalimutan natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin makapangyarihan pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, can we not worship the name of the Lord Jesus? Jesus. Hallelujah. 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 Bless your name, Lord. Second point, Hallelujah. they have seen Hallelujah. the problem bigger than the blessings. Kaya ayaw nilang umalis kasi ang nakikita nila, mas nakikita pa nila ang problema kaysa pagpapala. Hallelujah. Basta, dami kang problema! Pilangin mo sa kamay ko. But the question is, how about the blessing of God? Mabibili mo kaya sa kamay mo? Higit pa ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Kaya walang reklamo, mga kapatid na lalapit. Hallelujah. Nung inutusan silang 12, bumalik si Joshua, si Caleb at ang 10. Sinabi ni Joshua at Caleb, let's possess na lang. Tingnan nyo ito, bit-bit namin. Isang week lang yan ng grapes, ha? Hirap na kami. Isang week ng grapes. Nakikita ka naman isang week ng grapes, 2 tao nagbubuhat. Grabe pagpapala. But remember, if there is blessing, there is problems. Amen. There are problems. Huwag kalimutan mga kapatid, that giants and grapes are clustered together. Kung may grapes na malalaki, syempre, higanti siguro nagtatalon niya, malalaki eh. At higanti rin ang kumakain ng ganyan. Pero sila mga kapatid, mas nakikita nila yung higanti kaysa grapes. They don't know na mas marami pa ang pagpapala ng Diyos. Minsan ayaw natin umalis muna sa kinaroonan natin kasi natatakot tayo mga kapatid. Baka pagpupunta ko doon, mauubos lahat ng resources ko. O ano kaya mangyari sa akin? Baka may problema. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Mas nakikita pa natin ang problema kaysa pagpapala na pinag-iloob ng Diyos. That is what is happening in our lifetime. Don't worry, I will not preach too long. But I just want to give emphasis mga kapatid sa salita ng Panginoon. Third point is they were unbelievers. Maraming Kristiyano na kahit matapos maligtas, unbeliever pa rin. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Nabaptize sila sa pangalan ni Jesus, nagsimba na nga, pero pag sinabi, alam mo may kapangyarihan sa panalangin, oo nga, pero backslider ka in heart. We are unbelievers! We are living in this world full of unbelief. We live in a world full of unbelief. To see is to see. Diretso na natin binabanggit. Help us to take a look of what we believe. Beliefs do not change us. Are not worth us as much as last week newspaper. Kung tayo na nampalataya pero hindi ito nagbabago sa buhay natin, wala itong kapangyarihan. Para ka lang bumili ng newspaper last week, binasa mo ngayon. Anong value nun? Late na. The way I live tells what I believe. Naniniwala ba kayo sa pananalangin? Amen. Of course, sasabihin mo talagang oo. Pero ang pagsabi nito na oo, hindi nagpapatunay na totoo ka na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Ano? Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, bakit ang panalangin natin napakaisip?
Am I talking to someone today? Amen. Amen. Bakit ang liliit o ang iiksi ng pananalangin natin kung tayo naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin? Amen. Bakit mas marami pa rin ang panahon na naghahanap tayo na mauutangan kaysa pananalangin? Where is your faith? Saan na ba ang pananampalataya ng mga anak ko? Sinabi ni Joshua at ni Caleb, let's possess the land. But did you know what he says? We cannot make it. But I want to tell you, with God on my side, I can do it. With God on my side, I have a maturity. We can do it with God on our side. Hallelujah. There is a lot of unbelief. We believe in the Bible, do we? Amen. The question is, are you reading your Bible? And how open you are reading them. Naniniwala ba tayo sa pagbabalik ni Jesus? Amen. Then, how about sa hell? Naniniwala ba tayo sa hell? But did you know the 10 virgins, kalahati na talaga ang tunay na naniniwala. Kasi kalahati nagdala ng sariling coin. Samantalang yung 5. Naalala yung 10 virgins? Yes. Sino yung naging 10 virgins before? Siguro na. Dami? Ako yung naiwan. Ikaw yung naiwan. So, look. The foolish virgins, hindi nagdala. But the 5 virgins, the wise virgin, nagdala ng wine. Kung naniniwala tayo mga kapatid, how much do we believe the hell really is? Kung naniniwala tayo kung gaano kainit ang impyerno, bakit natatakot tayong ipangaral ito sa pamilya natin? Kung naniniwala tayo may impyerno sila, kung hindi sila maglilingkod, bakit din natin ipangaral ang salitang ito sa ating mga pamilya? How strong is our belief? Yes, Pastor, I believe in heaven, I believe in heaven. Tapos papayag ka, ikaw lang nandun sa langit, ang anak mo hindi. Pamilya mo hindi. Pamilya natin hindi. Ako marami pa kumapit sa hindi naglilingkod. But I'm trying my very best to reach them out. Sharing the gospel of Christ. Dahil naniniwala akong may impyerno. Dahil naniniwala akong may langit. At kung ako'y naniniwala sa mga bagay na ito, dapat kong ipangaral ang salita ng Panginoon na walang takot sa kanila. Did you know that the greatest gift you can give for your children and for your family is the salvation that we found in Jesus Christ? Ang kaligtasan ating natanggap. Ito ang pinaka-the best na regalong ating maibigay sa kanila. Gaano ba katibay ang ating pananampalataya? Are we still believing in God? Hallelujah, Jesus. I want to move forward. I don't want to stay on my Kadesh Barnea. I don't want to stay in my Kadesh Barnea. I have to get out from my comfort zone. Reach out as many as I can. Teach the gospel. Preach to every creature. Amen. And reach out my family. There is a lot of unbelief in our times today. Sa 10, 2 lang ang naniniwala. O sa 12, 2 lang ang naniniwala. Ang 10, hindi. It's Joshua and Caleb who believes. Yung 10, sigurado ako hindi talaga nakasama. And they are causing rebellion also among the people because they don't believe. Last but not the least, I am about to end my sermon. They are afraid. Tanungin mo yung katabi mo, takot ka ba? You are not afraid. Gaano sila katakot, Pastor? Ano ba yun? Wala na naman ako. Gaano sila katakot? Sabi nila, tingnan namin ang buong lupain. Nakita namin ang dami ng pagpapala. Pero ang paningin namin, sabi sarili, para kaming mga grasshoppers.
nakikita nila, higante. Hindi nila nakikita ang Diyos. Ang 10 nakita nila, ito. Pero ang nakita ni Joshua at Caleb, ito. Church, ano man ang problema kinakaharap mo ngayon, ibig mo sabihin mas malaki yan kaysa Diyos na pinaglilingkuran mo. Church, problema man yan, pamilya man yan, pinansyal man yan, o anong struggle man yan sa buhay, I want to tell you, higit pa rin malaki ang Diyos ko. Walang higanting makakaligid sa Kanya. Kung takot ka sa araw na ito, anong kinatatakot mo? Problema? Pagsubok sa buhay? Trials? Kapitbahay mo? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Manatili tayong ang ating mga paa ay nakayapak sa lupa at manatili ang ating mga kamay nakataas at magsabi, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala. Buong puso, damdamin at kaluluwa ay sa iyo lang. Marami ba mga unbelievers? Yes, marami. Marami ba mga takot? Yes, marami. Pero ayaw ko na may isa sa atin dito, ang isa sa kanila, mga kapatid, na takot, unbeliever. Gusto natin mga tao na napalataya sa kakayanan ng Diyos at walang takot na magpapatuloy sa paglilingkod. Huwag tayong manatili sa Kadesh Barnea. The first time I engaged in the ministry, I think, nag-upisa ko magkalisensya mga kapatid, 21 years old. Umawak ako ng isang congregation. Tinanong sa akin, kaya mo bang mag-handle ng pamilyado kayong binata ka? Sabi ko, kakayanin ko. Hindi ka ba natakot? Kung takot ang usapan, ang dami. Pero bakit ako matatakot kung may Diyos akong pinaglilingkuran? Hindi ko ito gawain ito ng Diyos. Paano yan kung aalis sila dahil mas nagtitiwala sila sa papa mo kasi mas matanda yung papa mo kaysa sa'yo? Sabi ko naman, kung aalis sila, alam ko may palit ang Diyos. Dahil hindi mawawala, hindi mauubusan ng tao ang Diyos. But in my heart, mga kapatid, may mga gabi na nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, tinawag mo ba talaga ako sa ministry ito? May mga panahon natatakot ako na baka buong buhay ko. Ayun na lang ang ulam ko, mga kapatid. Siling nilagyan ng asin. Inirito, mga kapatid, para man lang may amoy. Tapos, yung isang paso ng bigas, hahatiin pa namin ni Blackie, yung aso ko. Panangkalian, mahihirapan ako. I have this fear in my heart. Sabi ko, Lord, kung mag-aasawa ko, anong ibubuhay ko sa pamilya ko? But when I start in the ministry, when I say, Lord, this is not my work, this is yours. Pero hindi mo ako mapapauwi sa bahay, Lord, para kumuha ng bigas. Sinabi ng papa ko, umuwi ka sa bahay kung wala ka talagang bigas. Kasi 3 kilometers lang away from our home, yung church. Pero sabi ko, hindi ako kukuha kahit isang butil ng bigas sa bahay para kainin ko. Because I know my God will supply all my needs. Mayabang din ako, no? But that's what my faith is in God. And when I started the ministry, mga kapatid, God's continually blessing us. Kahit may mga panahon, mga kapatid, totoo yan, asin ang inuulam namin, pero hindi kami pinapayaan ng Diyos na magutom. God sustain us. At kung magkaroon man ng takot ang puso natin, ayaw kong tumingin sa higante. Gusto kong tumingin sa Diyos na pinaglilingkuran. Shall we all stand together? I have here the last verse. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that ate up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, yung nakalaban ni David, which comes from the giants,
And we were on our own sight as grasshoppers. So we were in their sight. Look at this phrase. In our own Sight. Ano ba nakikita mo sa sarili mo? Talunan? Kawawa? Walang pag-asa? Paningin mo lang yan sa sarili mo. Hindi yan ang nakikita sa Diyos mula sa iyo. Amen. Ang nakikita ng Diyos, isang babaeng magtatagumpay. Isang babaeng tunay na babae. Isang babae na kayang tumayo sa kanyang sarili kahit iniwan pa ng asawa. Isang babae na hindi natatakot sa pagsubok dahil ang Panginoong Diyos ang kanyang Panginoon. Isang babae na kung ano man ang pagsubok dumaan sa buhay na nanatiling matibay. O isa ka bang lalaki na paningin sa sarili, makasalanan, walang pag-asa. That is what you think who you are. But what God saw you is forgiven, delivered, child of the Most High God, the chosen generation, a royal priesthood. Huwag mo malitin ang sarili mo, kapatid, dahil yan lang ang paningin natin sa ating sarili. Pero iba ang nakikita ng Diyos sa atin. We are more than conquerors in Christ Jesus. Huwag kang umuwi sa araw na ito na talunan at sabihin mong, talo na ako, pastor, lukbok na ako, problemado ako. Hindi ganyan, mga kapatid, ang nangyayari sa buhay natin. Tingnan ang bright side nito. Look at who God we are serving with. Saan ba ang ating pananampalataya? God is calling all the believers to believe. God is calling His children not to be afraid. Forgive us, O God. Kung hindi kami nagtitiwala sa iyo, God. Patawarin mo kami kung hindi kami nagtitiwala na iligtas mo ang pamilya namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung natakot kami ipangaral ang iyong salita, dahil baka hindi nila kami matanggap. But church, wake up! Wake up! Don't be afraid! Do not stay in Kadesh Barnea! Huwag kang manatili sa Kadesh Barnea mo! Get out of your Kadesh Barnea! Kung ang Kadesh Barnea mo ay ang upuan mo ngayon, get out from there. And start to give way, to give up your Kadesh Barnea. Kung hindi mo nasubukan pumunta dito sa altar ever since, why not get out from your Kadesh Barnea right now and come to this altar and pray? Kung hindi mo pa nasubukan na magtaas ng kamay, probably that is your Kadesh Barnea. Start to raise your hands and speak to the Lord. Probably ang Kadesh Barnea mo, ayaw mo mag-speaking in tongues. Takot ka maka-receive ng Holy Ghost. Get out from your Kadesh Barnea. Do not stay in your Kadesh Barnea. Yes, listen, go ahead. Just raise your hand. At umpisa mo kausapin ang Panginoon. Church, ang nakikita ng Diyos sa iyo ay isang buhay na nagbabago. Isang Kristiyanong matagumpay. Isang Kristiyanong hindi talunan. Get out of your Kadesh Barnea. Yes, go ahead, go ahead. If you want to cry, go ahead. Ang pupigilin sa sarili mo, kapatid. Kung gusto mong sumigaw, go ahead, sumigaw ka. Baka ang Kadesh Barnea mo, yung nahihiya ka na baka hindi nila matanggap kung iiyak ka. Don't worry. Nasa tamang lugar ka, kapatid. Kadesh Barnea mo yan. You have to get out of your Kadesh Barnea. Pabayaan mo yung kapatid mo. Kung gusto mong umiyak ka, umiyak ka. Kung gusto mong sumigaw ka, sumigaw ka, kapatid. Nasa tamang lugar ka para manalangin.
Yes. Go ahead. Yes, that's it. God is starting to move right now. Kung gusto mo may pangalan ang salita sa inyong mga pamilya, this is the moment for inyong mga kapatid na nagtiwala mo lang sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng kapang. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang. Yes. Go ahead. Worship the Lord. Give the best prayer. Get out of your kindness right now. Jesus. Gusto namin, Panginoon, na lumabas mula sa Kanis Barnea, pero hindi namin alam kung saan mag-uumpisa. Now, I want to tell you how to start. Start